Good morning, good morning. Nahulog yung helmet ko sa simento. Wala na, bugbog na talaga to. Dalawang beses na siya nahulog. Bugbog na tong helmet ko na Nolan. Buti na lang ano to, matte finish. Hindi siya yung sorry. Hindi siya yung glossy na helmet. Ayun. Uy, meron tayong bag. Kita mo yung sa harap ko na bag? Papakita ko sa inyo tong bag na to, mga bards. Nabili ko lang to sa Lazada. Ano siya, worth 900 pesos o 700 pesos. Tapos, kaya ko siya binili kasi ang dami niyang compartments. Would you believe na pwede siyang lagyan ng mineral water sa ilalim? O, di ba? Pati sa taas. Ito. Pwede ito lagyan ng mineral water. So, pag nagta-travel ka, kunyari nagbubiyahe ka ng malayo, pwede ka magdala ng dalawang mineral water underneath the bag. Tapos, sa taas. Yung sa baba, nazi-zipper siya. So, ang kalaban mo lang dito, ingatan mo lang talaga dito sa mga ganitong bag kasi na galing China. Yung tatagal yung zipper kasi yun talaga yung kalaban mo dun mga parts yung zipper So, yun. Mamaya explain ko sa inyo mamaya kung gaano siya ka-advantage sa atin na rider na kung bakit ito yung ma-recommend ko sa inyong bag, no? Sabi water resistant siya, water repellent siya kasi based dun sa zipper, parang pang water repellent siya and obviously maano siya talaga, malalagyan siya ng tubig siguro pag sobrang buhos ng ulan. At pag naka-jacket ka naman, pwede mo naman siya i-cover ng ganun diba? So useful siya for me Pwede ito malagyan ng mga iPad na maliliit, mga 10 inches, mga ganun. Yeah, pwede ito malagyan. Sobrang ganda nito. Kaya ko siya nagustuhan. Hindi ko siya bibilhin pag hindi siya useful for me. Magiging useless lang siya. Obviously. Diba? Gusto ko yung pagkagawa niya ang galing So itong bag nga natin ngayon mga parts, yun nga, ang texture niya parang siyang regular bag lang siya na hindi naman siya poly canvas. Parang siyang hindi rin siya PVC Oxford. Yun yung mga tela na ginagamit ko sa aking mga bags, mga camera. Hindi siya, pero para siyang makapal na poly canvas. Tapos itong niya, yung ito mga zippers niya. Tawag dito parang waterproof waterproof or water resistant zippers. Kaya ako siya binili kasi nga marami siyang compartment sa loob at pwede mo malagyan ng mineral water, no? Try natin bumili ng mineral water. Tapos pakita ko sa inyo kung paano, bakit siya ganun siya kaganda. Ito mga parts, pakita ko sa inyo Tatanggalin natin to. Ito yung bag. Pwede siya actually ilagay dito sa loob. O syempre marami na tayong mga laman dyan sa loob, no? Pwede rin siya actually dito. Mas malaki. In fact, mas malaki dito sa gitna, no? Nilalagay lang natin dun sa kabila. Ito kasi pwede siya all the way. Pero nilagyan ko lang ng mga cellphone, mga cards, tsaka yung lagay ng DJI ko nandun din. Tapos ito yung para sa mineral water.
Meron siyang parang ano dito. Pwede mo siya ilagay ito. Cool, right? Inggit kayo. Wait lang. So, at the same time, pwede mo siyang ilagay ang mineral water din dito sa taas. Tignan natin. Try natin yun. Yung sinasabi kong pwede ilagay sa taas. See? So, pwede ka maglagay ng dalawang mineral water on top at saka sa bottom. Pero mas gusto ko siya ilagay dito. Alam mo kung bakit? Mas malamig kasi dito eh. So, hindi siya basta-basta mawawala yung lamig niya. Galing, di ba? Walang sinabing krega nyo. Pang mayaman lang yung krega, mga parts. Hindi tayo mayaman. Okay na ako dito sa mga ganyan. Hindi ko naman nilalagay sa likod to eh. Mas gusto ko pa nasa harap to eh. Ayan. Mas gusto ko yung bag ko nasa harap. Easy access ba? Bibigyan ko kayo ng link just in case gusto nyong kumuha ng ganitong bag. Maganda siya. Sobrang useful yung ano niya. Yung mga compartment niya, malalagyan mo talaga kahit ano. Kahit iPad na maliit. Kasya. Ganda rin siya for traveling bag. Para at least yung mineral water nga, lagayan ng mineral water na. Useful kasi yun sa mga gamit na ganun eh. Pag nagta-travel ka, kailangan mo ng mineral water, nakatago yung mineral water sa ilalim, plus yung sa taas nga ilalagay mo dito. Ang galing, diba? So maganda siya pang pang motor, hindi lang pang motor or pag nagta-travel ka abroad. Kasi yung mga nabibili kasi nating mga ganitong mga parts, yung iba kasi dito nakalagay yung mineral water, which is naiinitan yun eh. Diba? Ito kasi dalawa. Yung isa, pag iniinom mo yung isa, dito mo siya ilalagay habang nag-iinom ka. So pwede mo siya ilagay dito habang inuubos mo siya. Tapos yung isa na backup mo nandito sa ilalim. Diba? Okay na okay talaga. 500 ml na tubig extra, okay yun. Yes. Kimco, exciting. Ano? Anong exciting? Hindi, yun talaga yung pangalan niya. Oo. Oo. Hindi, actually, gumanda lang to kasi pinaganda ko pa. Di naman ganito yung tsura nito eh. Sige bro. Ha? Oo. Mag-hi ka. Hi. Thanks. Yan na naman. Gaganda na naman sila sa motor ko. Salamat sa pag-appreciate. Ganda talaga motor natin mga parts. Hinahangaan. Pinupuri. Achiche. Oh, relax.
kalma. Kalma, ako lang to. Minsan talaga ang kagandahan ng motor natin, depende sa nag-aalaga eh. Diba? So, ako kasi, nung na-remember ko tuloy yung Fecon ko dati. Yun din, every, stoplight, talagang hindi magmimintis talaga na may magtatanong eh. Minsan truck driver eh. Anong motor yan? Anong motor yan? Diba? Lalo na ito, walang pangalan masyado. Eh, kasi yung pangalan na Kimco nandun sa may ano niya, sa may tawag nito, nasa may gulong. Pero hindi nila alam kung anong exciting to, or anong klaseng model ng Kimco. Hindi ba na kasi itsura eh. Sorry na po, talagang iiba itsura niyan. Kaya maging proud tayo mga parts kung naka-Kimco kayo. Hindi ko naman sinasabi na magtatagal sa akin to. Depende yun sa budget natin. Kung talagang gustong-gusto na natin mag-upgrade ng adventure bike na mas mahal. Para sa akin, kontento pa naman ako. Nabibigatan lang talaga ako. May mga adventure bike kasi ngayon, lalo na yung paparating na 450 MT, na magaan siya eh. Magaan siya. Naamin ko naman, di talaga ako magaling sa mga palikuli ko eh. Kailangan ko talaga mag-training sa ganun eh. Ito, nag-training ako sa Honda dati. Pero natumba rin ako dun eh. Ilang beses din ako natumba dun eh. Buti di ako i-disqualify. Pumasa pa rin ako sa training yun. Nahulog sa floor to. Buti na lang matibay itong helmet na to. Ewan ko ba kung natamaan ba yung aking brake system dito. Hindi naman. So far okay naman. Impact niya. Okay naman yung impact. Nahulog kasama yung cardo. Buti di natamaan yung cardo. Gumulong lang eh. Marami ng gas-gas to. Ayan. Sa newbie rider, masasanay din tayo mga parts sa mga likuan. Yun lang yun. Sasanay din tayo. So, yun nga. Kailangan daw ganun eh. Ay nako. Anyway, so yun. So kung gusto niyo tong bag na to mga parts, bigay ko sa iyo yung link sa description below. Message lang kayo or bigay ko sa iyo yung link kung mag-message kayo. Alright? Peace out. Bye. And ride safe. God bless. Bye.